guys! Welcome back to our vlog. It's another vlog. It's another happy Wednesday and happy Vlogmas Diaries! Merry Christmas! Malapit na ang Pasko. I'm really excited. Naka-ribbon nga yung aking damit ngayon. Katatapos ko lang mag-admin work or paperwork dito sa amin kasi online work ako. Nag-start ako ng 8:30 na umaga hanggang 4 o'clock na ng hapon. Time out naman, pero naisingit ko pa rin na i-check yung aking anak dahil may pasok sila ngayon sa Pilipinas. Ito nga yung picture namin habang sinasakay namin siya ng tricycle. Alam mo naman ang maming ito ay multitask talaga kahit malayo ako. I always see na nagagawa ko yung part ko kahit LDR kami ni Ate Tambe. Talaga I make sure na pagkagising niya, nakapag-breakfast siya, okay yung mga gamit niya hanggang makapasok siya sa school. Mamaya na lang ulit kami mag-update bago ako matulog at pag-uwi niya sa bahay. Ganun din yung mom and dad ko. Everyday, isa-isa ko silang kinukumusta. Everyday ko silang tinatanong kung anong kailangan, anong nararamdaman, or whatsoever, anong mga kwento, para naman sa ganon updated din ako. Hindi sila dapat magsawa. Kasi kailangan daw talaga kapag they getting older na, mas you give more attention with them para mas iwasan yung pag-iisip na nalulungkot sila or magkakalayo kami. And thankful naman ako and thank God, through prayers, okay naman yung pamilya ko kahit malayo ako. Wala lang, naisingit ko lang kasi ibig sabihin nun, kahit malayo ako, I'll make sure hindi man perfect ang lahat pero nagagawa ko pa rin yung responsibility ko bilang anak nila at bilang nanay ng aking anak. Ganon din naman yung husband ko, time to time, kahit busy siya sa office, nagte-text sila ni Tambe or talagang bago kami matulog, nagbi-video call kami para makapagkumustahan tayo. Ayan. So dahil katatapos ko lang, nakapag-merienda na rin ako and I think lalabas kami ni Sweetie para bumili na lang ng dinner kasi parang tinatamad kami magluto. Kagabi nagluto kami. And then, happy ako kasi dahil nga ang Vlogmas sa vlog ay everyday upload yan. Dahil hindi nga kaya ng powers ko sa dami ko rin ginagawa. Siyempre, pag may nagtatanong sa akin, paano pa ba nagagawang mag-vlog? Alam mo, kaya rin ako nag-vlog. Marami nagtatanong. Hindi lang din sa gusto mong kumita dahil may nanonood, may mga ads. Is appreciate din yon. Very grateful and very happy ka. Pero gusto ko rin kasi na makapag-save ng ilang memories ng buhay-buhay ko dito sa Amerika. Maging maganda, masaya, whatsoever. Yung importanteng gusto ko lang ma-save. And isa pa nga, nabanggit ko din na hindi na ako masyado naglalabas this year, isang taon na. Although I have friends here, I have families, pero parang mas pinotektahan ko yung mental health and peace ko na binild ko this year. Na I'm happy na sa sarili ko, sa trabaho ko, sa business ko, sa asawa ko, sa anak ko, sa pamilya ko, and some of my friends na LDR din kami. Masaya na ako nagte-text, nag-video call kami, nagkikwentuhan. Hindi naman sila nawawala. So for me naman, happy na muna ako doon kaysa yung lalabas ka, makakakuha ka ng mga ibang ideas or something. But this time, happy ako kasi yung mga kababata ko at kapitbahay ko ay nagbibuild kami ng panibagong friendship. Although magkakakilala na kami. I think mas ahead sila sa akin at ako ang bata sa kanila. So I'm very excited na ipakilala ko sila soon. Dahil we're planning na magkita-kita, mag-banding this Christmas or next year. Pero yung isa, I think next week ko siya makikita. Inaakit ko siya mag-Malaysian lunch or mag-coffee kami. So, hindi ko alam kasi busy rin siya sa trabaho niya. But I'm very happy kasi at least yung mga kilala na yung makakasama ko and kilala na rin nila ako. So, konting adjustment na lang din. And then, kaya tayo ay magbo-vlogmas part 2 episode. Natutuwa ako kahit hindi ako ganung kilalang vlogger. Lahat ng mga friends and family ko na-appreciate yung mga nasinasave ko. Yun. Kaya din naman isang purpose ko kung bakit ako nag-vlog, hindi lang din sa kita. Kung hindi, gusto ko rin makita ng mga magulang ko, mga ibang friends ko, kung anong buhay-buhay ko rin dito sa California o dito sa Amerika. Especially ang mami at daddy ko. Although everyday, nagbi-video call kami, nagte-text kami. Ngayon nga magkausap na naman kami. Sabi ko, mag-vlog muna ako. Yung talagang sobrang pagkagising nila, kami na magkakausap, kami na mga nag-a-update. Kaya minsan away bate, pero nakaka-enjoy kasi at least pamilya mo palagi yung kausap mo at feeling mo kasama po pa rin talaga sila. So, yung reaction sila, nagandahan sila dun sa topic natin na may time limit ba ang lahat?
So kahit yung mga ibang friends ko na hindi nakasali, nag-message sa akin. Sabi niya, Denise, nakakatuwa yun kasi some of her friends nagbibigay ng opinion, nagbibigay ng kung ano-ano, nagkakaroon daw sila ng inspirasyon na, oo nga no, talagang minsan kailangan pahalagahan mo rin yung trabaho mo, kailangan mo mag-ipon, hindi ka palaging malakas, hindi palaging may tutulong sa inyo, may tatakbuhan kayo, especially sa panahong ito, ang hirap mag-build kasi ang daming nangyayari sa mundo. So, nakakatuwa talaga. Kaya ngayong second episode natin ng Vlogmas natin, ayan, napag-isipan ko na magbigay rin tayo ng mga sharing. So, yung mga ibang friends ko naman na hindi nakasali nung first episode natin, sila yung hiningan ko ng opinion. At maganda tong topic na to kasi ito ay tinignan ko sa YouTube, sa mga Facebook, sa mga TikTok, sa mga Google. Ang daming explanation nito at depende ito sa isang tao. So, bago tayo mag-umpisa, tatapusin ko muna yung out ko sa trabaho and then babalikan ko kayo para malaman ninyo kung sino-sino yung mga friends ko na nag-share. At ano ba yung title natin ngayon sa ating Vlogmas? Ang title natin ngayon is Set a Healthy Boundaries. Importante yan kasi this year, na-set ko yan at laking tulong yan sa akin. Mag-share din ako ng opinion ko. So, sa mga gustong makapag-opinion yan, comment down below, diba? So, alam mo yun, sometimes you need to save a good memories on your YouTube na pwede mong balikan, na pwede ka makapag-share. Hindi mo man hustong ma-explain, pero I know everybody makaka-relate dito. So, guys, babalikan ko kayo. And papatayin ko na yung TV dahil baka makapiright tayo. So, bye guys! Guys, nagbabalik na tayo. It is already 4:30. Ang bilis ng oras. Alam niyo ba, tingnan nyo, parang ang dilim na. Kasi nga, nagbago ng oras ngayon dahil winter na. Tsaka, yung iba kasi na states ngayon ay nagsusnow na. Pero dito sa amin, ay medyo malayo yung snow. Pero may malapit ditong snow sa amin, mga 1 hour to 2 hours malapit sa Big Bear. So, kung gusto namin magstay na may snow, maglaro ng snow, pupunta kami doon. I think last year hindi kami nakapunta, pero this year we're planning na pumunta. And sometimes nga, parang may maliliit na snow na ulan dito, pero hindi pa ngayong mga January to February pa nangyayari. But by the way, kahit medyo malamig ang aming bahay, lagi ako naka-heater kasi nga, takot ako sa lamig. Kita mo naman, lagi na ako naka-long sleeve or naka-heatex sa loob to protect my health. Kasi ang hirap sipunin at ubuhin. So, si Dingo nga ay nagka-ubo siya nung Thanksgiving, kaya halos namahinga lang kami sa loob ng bahay para hindi lumala at ginamot agad. So, ngayong araw na to, napakadami ko na namang commercial. Malapit na ang Pasko and we're so excited na mag-share ng sacks of rice next week or next week. Sineset na namin yan. Nakausap ko na yung friend ko. Naka-order na tayo ng bigas at ilan yung mga bibigyan natin. Hindi naman ganun kadamihan, pero sobrang saya ko kasi almost 8 years ko na tong ginagawa. Simula nag-start din ako mag-small business, simula rin pumunta ako ng Amerika. Talagang yung mga blessings na receive ko ay talagang i-share ko pag birthday ko, anniversary namin, or Pasko. Sometimes 2 times tong nangyayari sa isang taon. Kasi isa na rin doon yung papasalamat ko with good health sa aking anak, asawa, pamilya, sa mami at daddy ko, pamilya ni Dingo, some of my friends, relative. Yun talagang kasama na throughout sa prayers ko. Ayan. So, nung isang araw kasi, nanonood ako ng TikTok, tapos na-share ko sa mga ibang friends ko. Kasi nga may group chat kami, yung Forever Friends. Ito yung mga friends ko nga na lagi ko nababanggit sa inyo na halos talagang medyo sobrang naging close na kami, na sobrang close talaga. Even though yun nga sinabi ko sa vlog na may mga boundaries yung friendship namin para nandun yung respect namin sa isa't isa. Kasi may kanya-kanya kaming buhay, may kanya-kanya kaming pamilya, may mga trabaho kami. But we have a lot of time para mag-usap, magkumustahan kapag may problema, nakikinig sa isa't isa. So, yun ang natutunan ko talaga dun sa mga old friends ko na hanggang ngayon, kaibigan ko pa rin sila. So, last day, sabi nung isa kong friend ay, alam mo, nanood ako nung about set a healthy boundaries. Tapos sabi nga, di ba Denise, lately parang mas ginusto mo na you always have a me time on your husband, anak mo, magulang mo, trabaho mo, or negosyo mo, na na-enjoy mo ngayong taon. Mag-share ka nga kung anong naging experience mo. So parang sabi ko,
boundaries na ba yun? Sabi niya, tanga ka, boundaries na yun. So, siguro nilagyan ko lang ng boundaries or tinanggal ko lang din talaga yung mga taong alang makaka-apekto sa akin, sa aking mental health, sa aking peace. Kasi nga, ayoko na ng masyadong marami akong iniisip, ayoko na may stress ako, ayoko na may mga problema, may mga nasasabi. Kasi iba po talaga yung wala kang kasama sa ibang bansa. Yung kayo lang mag-asawa, although nagtutulungan kayo, nagdadasal kayo, nagsisimba kayo, or andyan pa rin yung mga pamilya nyo na parang tulungan ka, pero iba talaga yung mental health mo kapag nasa ganito kang bansa, na mag-isa ka, although you have friends na pwedeng sabihan, lalo na family mo, asawa mo, anak mo, pero sometimes hindi naman ganong kabilis bigyan lahat ang solusyon or mga problemang nararanasan mo. So para sa akin, inilayo ko yung sarili ko sa mga ganong bagay dahil I have good purpose para sa health ko, sa mental health ko, and sa peace ko. Kumbaga parang hinihingi ko by respect na lang talaga. Para alam mo yun, wala akong nasasagasaan, tao lang din ako, hindi ako perfect, nagko-comment din ako, nagre-react din ako. Kasi tao ako, nasasaktan din ako, 'di ba? Dahil na nakikita ko sa paligid ko. So para hindi na ako makaranas ng ganon, mas sinuruan ko na yung sarili ko or sinet ko na yung mind ko kung hanggang saan lang yung kaya ko. So this time, na 1845 na ako, ayoko magkakasakit, ayoko na mag-iisip ako ito sa Amerika, lalo na kahit na naman dyan ang asawa ko na very supportive, good provider, mapagmahal sa amin ng aming anak, aming pamilya, pero ayoko na nang gagambala, ayoko na nang aabala sa mga ganun. So for me, gusto ko lang magkaroon ako ng quiet time and peace of mind and good mental health, pero alam kong balanse at limited ang lahat. Kung wala akong masasaktan, hindi porket nilalayuan kita, galit ako sa'yo, or ayaw kitang something, hindi. Gusto ko lang na wala maging issue, wala maging comment, maging tahimik tayo, maging masaya tayo sa buhay-buhay natin. Pero andito yung concern and love ko sa'yo. Ganun lang, very simple. Sinabi ko nga na hindi ako lumalabas lately at almost 1 year na at nakatulong talaga yun sa akin. Hindi sa... Kasi sa personality ko, I love friends, I love communicate, lalo na online business ako, so madaldal ako, machika ako, and gusto ko to, but sometimes nababago ang lahat. Binibigyan mo rin ng priority ang sarili mo, lalo na kung ano makakatulong sa mental health mo. Hindi na tayo bumabata, hindi na tayo kailangan mag-join force pa sa kung ano-ano, 'di ba? So sa dami ko naranasan about the friendship, ngayon mas lilimitaduhan ko na. Mas binigyan ko ng respeto yung sarili ko, 'di ba? Wala namang perfect na tao, lahat nakakagawa ng mga kasalanan, nakakapag-comment tayo, pero pwede nating mabago 'yon, pwede nating ipagdasal 'yon, at pwede nating tulungan na maging maayos tayo sa pamamagitan ng pagtulong din sa ating sarili. Although kahit nandiyan ang pamilya mo, kaibigan mo, nagbibigay ng advice, ikaw at ikaw pa rin ang tutulong sa sarili mo para mabago lahat yun. So, this year, marami man akong tinanggal, marami man akong binago, pero tinatapi ko yung sarili ko ngayong December na okay lang, hindi ka naman nakasakit, hindi mo naman sila kaaway, pero gusto mo lang layuan kasi they affect you more than. So, dun ko naisip na, ay, boundaries pala yung ginawa ko. Although, I know the boundaries kasi nakakarinig na ako niyan, nakakapag-search na ako niyan. And they always sinasabi ng asawa ko na kung bakit yun at yun lang din yung mga barkada niya nung high school hanggang ngayon. Kasi they set a boundaries. Gusto niya ng tahimik na buhay. Kaya sabi nga, sweetie, kasi kayo mga babae, gusto niyo madaldal kayo, madami kayong kaibigan. Pero ang dami yung stress, ang dami yung problema. Sometimes kampihan kayo, comment kayo. And then of the day, walang magandang kinakaratingan. So this time, baguhin mo yung set mo. And totoo nga, dahil this year, ay a lot of blessings ang na-receive ko. Although hindi perfect, may mga pagsubok, pero mas top pa rin yung blessings na na-receive ko talaga. Bakit? Pinili ko kasi po mag-set ng boundaries. First, I don't want to abuse anything. I don't want stress. Pero sabi nga, hindi naman tayo nabubuhay araw-araw na walang problema. Dumadating pa rin yan. Pero, may mga solusyon agad. At hindi ganun-ganun. Third, yung respect. Bakit? Natuto kong respetuhin yung sarili ko, diba? Bilang babae, kapag may issue na, kapag comment ka, but sometimes hindi na rin maganda. Although nanay din ako, ayoko marilin ng anak ko yun, kasi ayoko na mga ganun, ayoko maranasan ng anak ko, kaya hanggang kaya ko, I control. And kaya napaproud ako, kasi sabi ko, oh, magandang topic na yung vlogmas natin, na makapag-save tayo ng ganito. Kasi yung first vlogmas natin, ang daming nag-comment na
mga friends ko personal pa nag-message na maganda yung na-save mo sa vlog mo kasi kahit papano may nakuha kaming idea at makaka-relate sa mga bawat sarili namin. Kaya itong second vlogmas natin, sige nga, tama yung i-topic natin na tayo mag-set ng healthy boundaries. Alam ko maraming nakakaranas ng stress, lungkot sa panahon na to. Sa daming nangyayari sa mundong mga issue, maging sa pamilya, kamag-anak, kaibigan, karelasyon sa mga anak, ang dami po. Kasi sometimes, you never know what will be happen. Pag mahina yung kapit mo, first sa faith, pagmamahal mo sa sarili mo, sa pamilya mo, I think sometimes niwawakasan mo. I have a lot of friends right now na may mga anak na nagpakamatay, may mga anak na hindi nakayanan ng problema. Napakabata pa nila na i-handle yung mga bagay na yon. Sometimes iisipin mo saan ka nagkulang pero alam mo mabuti kang ina. Kaya ako talaga, sinisingit ko rin yung boundaries ko sa anak ko. Although malayo ako, pero like ko siyang tinatanong, nagtatampo ka ba? Bakit ako malayo? Bakit video ko lang tayo? Hindi lang din naman palaging financial o regalo makakapagpasaya sa anak natin. Yung attention, yung pagte-text, pangungumusta, anong nararamdaman niya araw-araw. Lahat yon ginagawa ko kahit nakakasawa pa ulit-ulit. Pero I know, mararamdaman ng anak ko na sobrang effort yung ginagawa ko. Kaya, maganda tong topic na to at nagtanong ako sa mga ibang friends ko na talagang gustong sumali at natutuwa ako dahil nag-send sila ng mga opinion, nag-effort sila ng araw at time. At talaga naman ang haba ng mga discussion namin na talagang for me, I'm so proud of myself. Walang masama na magbigay tayo ng boundaries kung alam nating makakatulong ito sa ating sarili. Ito'y makakapagpasaya sa akin. Kasi for me, for my base experience, for almost 1 year, hindi ako nalungkot, hindi ako nag-isip kasi alam ko na it helped for myself and mental health. Kasi alam mo dito, meron akong naranasan na medyo parang binertigo ako or tumaas nga yung aking cholesterol, bad and good cholesterol kasi galing ako sa bakasyon. So dito sa Amerika, dahil may mga health card kami at may mga personal doctor kami, tatawagan kayo every 3 months or 2 months, I don't know, na check upin kanya. So hilong-hilo ako, commercial lang to para at least you have lot of ideas at kwentuhan na pwede kong masave sa YouTube channel ko talaga. So I go to doctor. Sabi niya, baka hindi yan ibang sakit. Pero dadaan ka sa mga test. Kinuhaan ako ng dugo. So, habang wala pa yung result, kasi medyo matagal yung result, sabi niya, baka depressed ka or malungkot ka kasi you came from vacation. Baka may mga nangyaring hindi maganda. So, I tell her, may mga friends ako na medyo naka-argue ko lately, pero naayusan namin, pero mga separate na kami. So, siguro parang nalulungkot ako kasi nasanay kong kausap kasama sila. But, that my decision ay alisin sila dahil hindi sila healthy sa akin. Nagkamali man ako, may nagawa din naman ako, but I'm sorry for that. Tao lang din naman ako. Walang perfect na tao. So, sabi niya, papainumin kita ng pang-depress para mapahinga yung mind mo, katawan mo, makatulog ka, at makaayos ka. Naisip ko naman, okay lang din namang uminom kasi talaga dito sa Amerika, it helps to be fresh. Kasi marami akong kasama sa trabaho na umiinom nun at some of here sa Amerika, pag nade-depress, talagang okay lang na kung mausap ka ng psychiatrist. Walang problema dito, hindi ka baliw kung kakausap ka nun kasi makakatulong yun to relay lahat ng pain, galit, inis, or problema mo, pagagalingin ka. But for me, hindi naman ako ganun at hindi naman ganun kalalim yung mga away at gulo para bigyan ko ng sobrang atensyon naman talaga at iyakan. Hindi naman ako ganun. So, hindi ko siya ininom. Sinabi ko sa asawa ko na kaya ko itong i-handle kasi sa pagdadasal, pagsimba, support system mo, ikaw, mga kaibigan ko, sina mami, sina daddy. Although nagkamali ka, you have to confess and move on, diba? So, okay naman sa akin. So, nung nakuha ko na yung result ko, mataas pala yung cholesterol ko. Hindi pala ako depressed. So, dito talaga, they give you another solution. Pero, paano nga yung iba na hindi nagsiset ng boundaries na ang dami lang problema, gulong-gulo yung mga isip nila, diba? So, magandang topic na maipasok talaga to na you have to set what we call healthy boundaries. For me, good, do it. Maging asawa mo, anak mo, kapamilya mo, kaibigan mo, karelasyon mo, katrabaho mo, or whatsoever, do responsibility to do boundaries. Walang masama yun, pero it depends on your experience. So, I asked all my friends, natutuwa ako dahil natutuwa sila sa mga ganitong topic, dahil alam mo naman nga ang mundo ngayon ay kakaiba na.
Talagang pag hindi ka marunong mag-handle, mababalitaan mo lang nagpakamatay, di ba? Bakit ganun bilis na bitawan ng buhay? Lalo na kapag ito'y nagdadasal, nakakatakot yan. Kasi sabi nga, kasabihan ay hindi ka makakapasok ng langit kapag pinatay mo yung sarili mo. I don't know ha, yung mga naririnig ko, nabasa ko. But for me, kasi pag malaki yung pananalig mo, hayaan mo ang Diyos ang magbigay sa'yo kung anong mangyayari sa'yo. Tanggapin mo, bigyan mo ng solusyon, ipagdasal mo, o kung hindi mo talaga kaya, you asking for help, di ba? So for me, I asked first question, nakausap ko ang aking BFF nung high school pa rin. Kahit malayo kami sa isa't isa, ito yung sinasabi namin ni Rona na we have boundaries, our friendship. Hindi kami po nag-aaway nito hanggang nung high school. Ako yata ang matanda sa kanila and siya ay bata sa akin. So siya ay schoolmate ko sa Tongho nung high school. Alam mo naman sa Tongho, kukunti ang mga section. So talagang lahat yung iba ay kakilala ko. And talagang kahit di ko sila ka-close ay nakakapag-hi hello tayo. So si Rona kasi ay halos kasabayan ko lagi yan sa jeep kasi parang sa Pag-ibig yan tapos kapitbahay ng tita ko. So talagang nakikita ko siya, nakakasama ko siya. And maganda yung naging friendship namin kasi hanggang nagtrabaho kami in the Middle East, hanggang ngayon nasa Middle East siya. So talaga yung communicate namin tuloy-tuloy, yung pangungumusta namin, pag may mga problema kami, we share a lot of advice. And kapag may masaya o malungkot sa buhay namin, nagiging totoo kami, sobrang lalim na ng friendship namin. Hindi pa nga lang kami nagkikita kasi nung pumunta siya ng Amerika, parating pa lang yata ako. So nagbakasyon siya dito with her ate niya. And then, nagstay sila sa mga kamag-anak. So, hindi kami nagkita. So, nung dumating ako sa Amerika, isa siya sa kaibigan ko na almost every day, kahit magkaibang oras ng Middle East, ginagawa niya na makommunicate ako, matawagan ako, makumusta kami ni Dingo kasi kaibigan niya siya ni Dingo. So, nakakatawa. Every occasion, my birthday, Christmas, New Year, they giving a lot of message. So, hindi mo kailangan mag-in touch everyday, mag-text everyday, mag-update everyday, consult everyday. Kasi ang totoong kaibigan ay nandyan lang, nakasubaybay lang siya sa'yo. So, yun nga nakakatuwa kasi nung sinabi ko to sa kanya, tamang-tama, it's about time na magbi-video call kami, magkwekwentuhan kami kasi in 1 month or the 2nd month, nagsiset talaga kami ng time para mag-video call or magtawagan. So, nung nalaman nga na magbo-vlog ako ng ganon, ang dami niya agad na sinabi sa akin. Kasi marami siyang alam sa akin, kung ano mga pinagdaanan ko. Hindi niya ako binitawan kasi kahit naman good or bad kang kaibigan, mamahalin ka, tatanggapin ka, pagsasabihan ka, ay tutuloy ka. Yun talaga ang totoong kaibigan. Hindi porket may nakita sa'yong masama, may nagawa sa'yong masama, kahit hindi naman grabe, bibitaw ka agad. I think, yun ang maliit na pananalig at pagmamahal mo sa tao. Kung nagkamali ang kaibigan mo, why not kausapin mo, pagsabihan mo, and then ituwid mo kung ganun ka talagang kaibigan. Pero yung mga kaibigan na mahilig mag-vlog, siraan ka din sa pamilya, they pretend na sila ang abuse, sila ang nasaktan. Oo, you say sorry for that, nasaktan mo sila. Pero kung hindi niya haharapin at aalamin kung saan nagsimula yung mga ganong issue, hindi niya mabibigyan solusyon yung ginawa niya. Kasi, yun nga ulit-ulitin ko, hindi gagawa sa'yo ng isang tao na magbibigay ng comment kung wala ka ring bad things or may mga nakita rin sa'yong hindi maganda, di ba? So, ganun laging na-advise sa akin ni Rona. Isa to sa parang pacifier ko palagi. Maging problema ko sa lahat, nandyan siya. And ganun din naman siya sa akin. She share a lot of things. And I'm so lucky kasi talagang, alam mo yun, nagsimula kami ng bata kami at hanggang ngayon mga magulang na kami at may asawa na kami, secured at matibay ang friendship namin ni Rona. Ito siya, ayan. Si Rona ay ka-birthday ng daddy ko, kaya every April 27, pagkatapos ng party ng daddy ko at pagka-blow niya ng candles, may cake palagi ako. Ito yung picture, baka may singit ko. Lagi ko siyang pinabablow. Kahit dito sa Amerika, I'll always find a cupcake na may candle, tapos pinagbo-blow ko talaga siya. Yan. Kaya naging sobrang matibay yung friendship namin talaga. So, sabi niya maganda yung naisip mo na you set a boundaries. Kasi pag nag-set ka ng boundaries, ang dami-daming blessing ang marireceive mo yan. Pero sabi nga niya, it depend yun sa taong nag-handle. Hindi lahat ng tao ay ginagawa na magkaroon sila ng boundaries. So sabi niya, yes, Papa, isasend ko na lang to kayo.
And sabi nga, yes, it's a time to filled with stress and sometimes even toxic interaction. Setting a healthy boundaries has become important. It's not about being rude. It's about to protect your peace. Diba? Ang ganda! When the boundaries are clear, relationship become healthier because everyone is understand. And your other, what acceptable, what is teacher other, how to treat us. It's remind us to value ourselves. Alam mo, nagustuhan ko sa kanya. Guys, talagang nilalagay ko yan sa diary ko. Kasi ina-appreciate ko yung mga effort and time ng mga best of friends ko. Na talagang, alam mo yon sa panahong ito, magandang may nababasa tayo ng ganito. Hindi tayong tanong ng tanong, diba? And I think it's healthy din makapagsulat para hindi agad tayo maging malilimutin. So, nagustuhan ko sa kanya, ito uling kanya. Yung, excuse me, protect your peace. Alam mo, totoo yan, sa panahong ito, sa dami nating napapanood and social media, sa mga balita, maging pamilya, kaibigan, or issue sa trabaho, mahirap minsan protektahan yung peace mo. But sometimes you have to do that. Pag-aralan mong protektahan yung peace mo, kasi kapag may peace of mind ka, maayos kang pag-isip at makapagplano para sa buhay mo. Pero sabi nga yun, depende yun on your surrounding. Kung hindi good ang support system ng bawat isa, yung iba ay nakikinig sa'yo, yung iba deadma, for sure, ang hirap mong makapag-move on. But for me, I think you protect your peace at yun ang nangyayari sa akin ngayong isang taon. Ang sasabihin ko, mahirap yung proseso, mahirap in the time. Pero kung gusto mo ito ay para sa sarili mo, para mas maging masaya ka sa ginagawa mo, I think nagawa ko siya. Kasi dati feeling ko pag maraming kaibigan masaya. But at age of 45 na tumatanda ka na, sa dami mong pinagdaanan, mas gugustuhan mo. You are in a one box, pero you protect yourself and you protect your peace. And for me, ngumingiti na lang ako minsan sa isang gabing natutulog ako, natapos yung araw ko, na perfect siya. Sabi nga, wala namang perfect, wala namang the best, but for me, naranasan ko yan ngayong 1 year. Promise. Talagang God is good, basta turuan mo na yung sarili mo to protect your peace. For sure, may resulta yan. I-try nyo yan. Thank you so much, BFF Rona. Alam mo si Rona, dami na yung binibigay na advice. Kaya nakakatuwa ako kasi maganda yung follow ng families niya. Ang gwapo ng anak niya. She's a good mom. And napagkakasunduan din namin yan na maglinis ng bahay. Parang ganun yung mga pinag-uusapan namin, linis ng bahay, anong maganda sa mga anak natin, anong maganda sa mga future natin, sa asawa natin. Hindi na kami nag-uusap ng kung ano-ano na alam namin makakasakit pa kami ng iba. Pero hindi namin sinasabi, mga perfect kaming tao na minsan hindi kami nakakapag-comment. Sometimes tao ka lang din, may isip ka, may mata ka, may puso ka, at may emosyon ka na gusto mong minsan ilabas para gumaan ka. So I think okay lang yun. As long as kung kaya mong pag-aralan talaga na wala kang maapektuhan, wala kang mapatapakan. At tatandaan natin na kahit nakagawa tayo ng isang hindi maganda, nakapag-comment tayo ng hindi maganda, huwag nating i-drain yung sarili nating masama agad tayo. Kaya tayo nakakapagsalita ng ganun kasi gusto natin ipagtanggol ang mga nararamdaman natin. And sometimes, kapag nailabas natin yung giginhawa ang ating pakiramdam. Yan! Next naman, ito naman si Carmela ay aking batchmate sa Maryhill nung elementary ako. And ngayon, hanggang ngayon magkaibigan kami, magkumare kami, suki ko siya sa tindahan kong kasabay at tindahan ko dyan sa Pilipinas. Maraming salamat, Mare. Si Mare ay single mom dahil maagap namatay ang asawa niya at napakaganda ng kanyang anak. Napakabuti rin ang nanay dahil talagang tuwing kami nag-uusap niyan. Most of the time, pinag-uusapan namin yung business, pinag-uusapan namin yung magulang kasi siya'y nag-aalaga ng mommy niya, napakabait niyang anak. And then, binibigyan niya ako ng advice sa kahit malayo ako. Maganda yung ginagawa kong everyday, kinakausap, binibideo call, tinatanong anong masakit, anong gusto. Natutuwa siya kasi kahit LDR kami ng magulang ko, nandun pa rin talaga yung pag-aalaga at more than concern ko sa magulang ko. And sabi ko, hindi mawawala yon dahil iisa lang akong anak. And for sure, I'll be the one to protect my mom and my dad sa abot ng aking makakaya.
And sa aming mga anak, dahil parehong babaeng anak namin, elementary pa lang yata sa kanya or high school sa Maryhill. Kaya marami kaming mga ideas sa batuhan, activities, kung saan mag-aaral, saan mas makakamura, anong outfit, anong ireregalo sa anak. So, maganda yung friendship namin. Wala kaming pinag-usapang iba. Very smooth na tungkol lang sa pamilya talaga. Kaya thank you so much, Carmela. At salamat sa suporta mo sa aking business na Dance Pink Closet. Napakatagal na rin na sumusuporta sa akin. I think almost 4 years or 7 years na rin na simulang nag-open ang masang-masa kong business na yan. Maraming salamat. I love you, sis. I think, tatlo kami yan. Si Michelle at saka siya. And good to hear every time akong umuuwi, kahit nag-set kami ng date na mamasyal, kumain, hindi namin nagagawa kasi nga, lagi akong busy. Pero nung kinasal ako last year, nandun lahat sila sa mga happy moment ko, sa wedding ko sa church, at saka talagang pinush nilang lumabas kami, mag-dinner kami, trinita ko talaga yung dalawang yan, at matagal din kami nagkwentuhan na nagpumustahan bago ako bumalik ng Amerika. Ito yung picture namin. Thank you so much, Michelle and Carmela, for the friendship. I love you guys. See you next year. Magkaset talaga tayo ng time na magkikita at magkwentuhan tayo. Pero si Michelle at si Carmela naman, we have a group chat and time to time nag-uusap kami at nagkukumustahan. At kahit may mga problema kami, nandyan kami sa isa't isa. Ayun, yun pa yung isang set of friendship. Yun. Sabi ni Carmela sa akin, sabi niya, sige, magko-comment ako dyan. Si Carmela din kasi ay natatakbuhan ko in time. Siya din ay nakakapagbigay ng magagandang advice. At alam kong marami rin siyang friendship. Kaya tinanong ko siya kung paano niya binibigyan ng boundaries lahat ng ginagawa niya sa buhay. Yun. Sasabi niya sa akin, setting boundaries is very important to save not only other but most important, yourself. Need nating i-priorities ang mental health natin. And sa pagiging what we call it is important. Self natin is important sa health natin or sa mental health natin. Yeah. Tama ba ako? Pakikaw na lang sa iyo, nautal na naman ako. Nanguhaw ako. Yun. So, sa kanya naman, kay Carmela naman, is important din talaga na i-priorities niya ang mental health niya. Kung si Rona, gusto niyang i-protect yung kanyang mental health, or protect her peace, si Carmela naman, gusto naman niyang protektahan ang mental health niya. Kung bakit siya nagsaset ng boundaries. And, may kaduksong pa rin. Ang sabi niya, sa kadukso niya, nakakapagod din kasi yung sunod-sunudan ka na kaya dapat may boundaries din talaga. So, parang sa kanya, napapagod siya yung sunod lang siya ng sunod. I don't know kung saan niya to pinapasok, sa friends, family, relationship, or sa trabaho niya. But for me, gagawin ko na lang all around. Oo, totoo yun. Kasi pagod din, yung sunod ka ng sunod, and after onwards, parang uto-uto yung dating sa'yo. Dinaanasan ko rin niya, mga bagay na yan. But for me, it's a big lesson na dapat hindi mo ginagawa yan. You have to make it boundaries. Kasi, kung palagi kang sunod ng sunod at mabubuhay ka lang sa takot or kailangan mo lang mag-please para magustuhan ka ng tao, sundin mo sila, as long as wala kang ginagawang masama, wala kang inaapektuhan, bakit ka parang maging uto-uto or sunod-sunudan para lang magustuhan ka? Parang for me, hindi na siguro maganda yun sa panahong ito. Kasi kapag palagi kang sunod-sunudan, nauuto ka, na, huy, wag mo tong gawin kasi sabi na ganito, hindi daw maganda, ganito. Dati parang ganun ako, para sa ganun wala nang issue, para wala nang masabi. But this time, na malinaw na sa akin ang lahat, kumbaga parang marunong naman akong makisama at magrespeto, parang sa akin, ilalagyan ko na ng boundaries sa bakit ako susunod sa'yo. At the first, hindi ka naman nagpapakain sa akin, hindi ka naman, hindi ka naman gumagasos sa akin, para parang i-please ko at hawakan ka para magustuhan mo ako. For me, hindi na. Kasi gusto ko na lang i-enjoy yung buhay ko, parang ganun. Kaya tama rin si Carmela na hindi tayo kailangan sunod ng sunod para lang magustuhan tayo or mag-please tayo para magustuhan lang tayo. I think hindi na kailangan maging issue yan. As long as wala kang ginagawang masama sa tao, ay wag. Protect your mental health. Totoo yan. Kasi may mga
kabag-anak tayo, kaibigan, katrabaho, karelasyon na kailangan sundan natin sila, kailangan i-please natin sila, or kailangan makibagay tayo sa kanila. As long as you know how to handle your relationship, makisama ka na maayos, magrespeto ka, I think it's okay, it's enough. Pero yung parang maging utu-utu ka, mag-please ka para magustuhan ka, or sundan mo sila, I think hindi na bagay sa panahong ito. Kawawa ka in the end. So, wag ganon. Tama si Carmela. You have to protect your mental health. Wag tayong sunod ng sunod kung alam naman natin hindi ito babagay at makakabuti sa atin. Lalo na kung alam naman natin ang tama at mali at kung paano tayo makisama ng maayos. So, thank you so much, Carmela. Ang ganda ng sinabi ni Carmela. Ito naman isang one of my good friend na si Jennifer. Iba rin naman of case of friendship kasi kaibigan ko na siya dito sa Amerika at nandito siya sa Chicago. Si Jennifer ay naging suki ko simula nag-business ako dito sa Amerika na dance pink closet, mga bagay-bagay na galing sa Bangkok, Thailand bago tayo nagpasabay and bago tayo nagka-shop dito sa Amerika. So, ang tagal na. Almost 4 years na yung friendship namin. And sobrang open na kami yan kasi mami na rin siya, marami rin siyang anak, ang gaganda ng mga anak niya, ang bait din ng asawa niya. Hindi na kami nagkita ng birthday ko sa Chicago kasi marami siyang ginawa nun at saka first time niya uling bumalik sa hospital kasi medtech siya. Ayan. So I'm really proud to Jennifer kasi si Jenny, very spoiled ako dyan. Kahit video call or tawagan or text lang kami, napakatibay ng friendship namin. Marami na rin kami mga secrets at opinion sa isa't isa. Hindi siya nagbabago till now, wala kami mga away at gulo. So, depende nga talaga yung sa klase ng tao or paano ang friendship niyo talaga, diba? So, hindi namin kailangan magkita, hindi namin kailangan mag-usap or mag-update araw-araw or magsabihan kung ano mga meron kami kasi iba yung protect ng friendship talaga namin. Kaya we're so proud our friendship. Nung nag-text ako sa kanya, alam mo, isa pa rin siyang mabigayin na tao. Kapag may mga charitable ako, lagi siyang nagdo-donate. Kasi sabi niya, ang hirap ng buhay sa Amerika, kaya sometimes maganda rin makapag-share tayo sa iba. Kahit hindi naman natin kailangang i-post or i-picture, pag tayo nakatulong talaga, ang sarap sa pakiramdam talaga. So, yun nga, ngayon nalaman niya magbibigay ako ng bigas, sa kikitain ko, sabi niya, mag-donate pa ako ng iba para sa ganon makapag-share tayo. So maraming salamat, CC Jennifer. I love you, see you soon, kasi may mga plano kaming travel niyan soon. Maraming lang priority dapat unahin. Ipagdasal natin yan, i-manifest natin yan. Yan. So sabi ni Jennifer sa akin, napakabuting ina ni Jennifer kahit malayo din siya. Sobra siya mag-alaga sa mami at daddy niya, sa mga anak niya, asawa niya, sa bianan niya. Maganda ang relationship niya. Isan ko ang picture dito nila. Ayan, ang family nila. Diba? Ang gaganda, mistisa para mga Kastila. Sabi ni Jennifer, yes, 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 I agree. Ito siya. Set a healthy boundaries is because to protect a mental health and emotional health. Oo nga, no? Emotional health. Prevent a burnout to build self-respect. To have your own time to cultivate our well-being or needs our time. Have a self-confidence. Ang gundo. To communicate others we really need. It's agree to person. Diba? So, gusto kong bigyan ng diin doon is protect a mental health and emotional health and prevent a burn and self-respect. So, nabanggitan natin yung protect a mental health, protect your peace. Dito naman is build to self-respect. Sarili mo, respeto mo sa sarili mo. Kasi minsan nababurn out ka rin talaga, nakakapagsalita ka ng hindi maganda, nakakagawa ka ng hindi maganda, may nakakaroon ka ng argue. Kaya sometimes, yung respeto mo sa sarili mo ay nawawala kasi hindi mo binibigyan ng boundaries lahat na nangyayari sa'yo. Maging kasama mo sa bahay, asawa mo, anak mo, kamag-anak mo, katrabaho mo, or whatsoever. So, totoo yun. Kasi minsan, alam mo, sa sitwasyon ay, example yung parang sunod ka nga ng sunod, kasi gusto mo na parang, alam mo yun, parang makatch up mo yung isa. Pero minsan parang hindi kayo nagkakasundo, na-burnout ka na, hindi mo na binibigyan ng boundaries, wala kang pakialam, basta okay lang to. Pero minsan sumasabog ka. Pati sa sarili mo, nawawalan ka na ng respect. At yung emotion mo, wala.
hindi ka na healthy. Iba na yung mga naiisip mo, iba na yung nagagawa mo, nakakagawa ka na ng hindi okay. So, maganda din talaga pala yun. So, self-respect, di ba? So, sabi nga, iba't iba man tayo ng paano mag-set up ng boundaries. Pero ang ganda talaga ng mga sinasabi ng mga friends ko. Ang dami kong natutunan, ang dami kong gustong i-adapt. And for sure, mas makakatulong pa to sa mga inumpisahan ko kung bakit nag-set ako ng boundaries. So, yung emotional of health mo, nga, no? Kasi sometimes, kapag wala kang boundaries, dyan pumapasok yung parang nagsiselos ka minsan, emotion ka, maliit na bagay, nalulungkot ka agad, umiiyak ka agad, nagagalit ka agad. Yung parang example, compare mo sa buhay mo na bakit sila meron na ako wala, parang ganun. Bakit? 'Di ba? And then sometimes yung parang nawawalan ka ng respeto sa sarili mo kasi parang lahat ginagawa mo pero in return walang magandang pumapalit. I think it's good na pag pinagsama-sama mo talaga ito, ang kakalabasan nun, you have to set boundaries. Kasi pag may mga ganyang kang set up, for sure, hindi man perfect ang lahat, pero nagiging maayos ang resulta. Ganda. Thank you, Cici, Jennifer. And thank you rin sa mga orders mo kasi sa mga bagong paninda ko ngayon sa Lucena, yung mga tita niya sa Iloilo, kapatid niya sa Manila, sa akin pa nag-Christmas shopping. Kaya maraming salamat you guys. Na-ship na po namin ang JRS kahapon. Thank you so much to Ate Hazel. Talaga namang sobrang, multitask na sa akin. Sinusuportahan yung magulang ko, anak ko, at dun sa aming shop sa Dance Pink Closet. I love you, Ate Hazel. God bless. Ito yung mga JRS namin. Yan, maraming salamat po sa sumuporta sa business ko. Diyos ko, nasingit ko pa. Ito naman, I think this is the last one or I have the last one pa. Siguro itong friend kong to, ibang set of friends. So, kasama ko to ng 16 years. So, nagtrabaho ako sa Dubai and the Middle East. Ang dami naming pinagdaanan kasi since pag-graduate ko ng college, nagtrabaho na ako ng konti sa Manila, nag-Dubai na agad ako. So, doon ako na medyo nagdalaga, naghasa. Doon na ako naging, parang, may mga hindi tayo nakinaanasa na hindi naging maganda sa buhay natin. Pero sabi nga, kailangan nating pagdaanan yun para mas makilala natin yung sarili natin, mapagbago natin yung sarili natin, magkaroon tayo ng focus, respect, love, and doon na tayo mamamature para mas maging maayos pa rin yung buhay natin. Wala namang pagkakamali na hindi naaayos, wala namang buhay na hindi gumiginhawa. Tiwala ka lang, magdasal ka lang, mag-focus ka lang, pagtrabahuhan mo yon, in time, ibibigay sa'yo pa rin yung blessings na para sa'yo. So, huwag tayong maiingat. So, sabi ni May, si May, isa ko siyang kasama sa bahay kasi accommodation kami noon sa office namin sa Dubai. And maganda yung trabaho namin, maganda yung sahod namin. Wala kami mga pamilyang pinoprotektahan or pinapadalhan kasi mga bata pa kami noon. So, tapat na sapat yung mga sinasahod namin. Siguro hindi lang maganda yung time na hindi kami talaga nag-isip para sa kinabukasan namin kasi ang alam namin ay magsaya ng magsaya. Siguro doon ko ipapasok yung sinabi ni Edison doon sa unang topic natin na pag age of 20 to 30s, most enjoy ka dyan, hindi ka nag-iipon, bili ka ng bili, kain ka ng kain, enjoy ka. Pero that time kasi kahit na bata pa ako noon at may trabaho pa ang mami at daddy ko, hindi pa sila retired, nagpapadala talaga ako kahit papano. Kaya pag umuwi ako, yung naiipon ni na mami, yun ang ginagastos ko. Kasi hindi nila ginagastos yung binibigay ko sa kanila kasi sapat naman yung mga kinikita nila. But doon na kasi nag-start talaga na bata pa lang ako, mahilig na akong tumulong kina mami kahit papano talaga. Talagang kahit maliit, I share to my parents talaga. So, yun nga, feel na feel mo OFW ka. So, si May, hahanap ako ng pictures namin. Ito, or ito, ayan. So, hanap ako dyan, maglalagay ako. Si May ay may asawa na ngayon. Very successful siya sa buhay nga bilang business girl. May asawa na siya, may anak siyang isang lalaking gwapo. And happy siya ngayon, I think nag-online work din siya habang may mga apartment business siya. Proud ako kay May kasi ilang apartment na rin yung napatayo niya. I'm so very happy at pinagpe-pray kong tuloy-tuloy yan and good health to your family and your parents. Si May ay nakasama ko in ups and downs sa Dubai. Ang dami na yung pinagdaanan yan. Away dito, selusan dito. Syempre mga bata pa talaga kami kahit sa trabaho. Ang hirap talaga na magkakasama ang Pinoy sa loob ng trabaho. Alam mo, ang pinagdaanan natin yan. But anyway, doon nahugot ang aming pagkakaibigan and we're so thankful
nasa pinagdaanan namin, matibay kami at hanggang ngayon magkakaibigan kami. Hindi kami nakita-kita pero we always have a time na magchikahan, magtawagan, magkumustahan. And syempre, suki ko siya sa aking dense pink closet, pasabay at mga paninda ko sa Pilipinas. Napakadami yung in-order sa akin, napakayaman yung taong yan. I love you and thank you talaga. Kahit naman nung nag-start ako noong 2020, something na nagtitinda ako sa Dubai, nung office mate ko pa siya. Lagi siyang bumibili ng sapatos, damit, accessories. Doon pa lang, sinusuportahan na niya talaga ako. Kaya, yun, mahilig kami ni May na magsimba, mahilig kami na mag-outfit, mahilig kami na mag-shopping, mahilig kami kumain, mamasyal, mag-movie, magluto. Yan yung mga bagay na ginagawa namin sa Dubai nung magkakasama pa kami. Ayan. So, I think mas nauna siyang nag-resign sa akin pagkatapos ako, or siya ang nauna, ako nauna, or siya. So, okay naman. Until now, we have a good communication. Kaya, nung nag-discuss ako sa kanya, hindi ko siya nakita last year kasi medyo malayo yung Bicol. In-invite ko siya nung wedding ko. Pero naiintindihan ko naman kasi yung Christmas or December is a family day. But I'm so happy kasi binati niya ako, tinawagan niya ako. So, for me, okay na siya. So, nung kinausap ko siya, nung isang araw, kasi nga, nagpa-shipping siya ng face powder or blush on. Ayan, very supportive yan sa business ko. Na-discuss ko sa kanya na may vlog ako about the Vlogmas na gusto ko na kumita and gusto kong mag-share ng sacks of rice o di ngayong Christmas. Baka gusto mong mag-join sa akin sa Vlogmas. Ito kasi good heart din to, mapagbigay din to, matulungin din to. So, yun nga, sabi nga, sige, magko-comment ako sa'yo about the Vlogmas mo na set healthy boundaries. Ito po ang sinabi ni May. Ito siya. Yes, it's important for a mental health and emotion health. Kaya kapag walang boundaries, usually nagkakaroon ng abuse. Hehehe. Sana naka-help ako and without this feeling, quality at capable for family and friends. So, yung sinasabi niya na explanation, ito uli yun, pinapasok na dito ang family and friends. So, sabi niya, yes, important daw ang may boundaries kasi yung emotional health mo, kailangan may boundaries ka at dyan din pumapasok uli ang abuse. Ba't ko pa ulit-ulit na sinasabing abuse? Kasi, marami din akong karanasan or marami din akong friends and experience na sobrang bait nila, lahat binibigay, lahat nakikisama. At the end of the day, pangit pa rin sila. Yun. Nakikita pa rin lagi yung mga bad things na nangyari kahit may mga mabubuti na silang nagawa. Walang taong perfect or nilalang. Iba't iba lang ang sitwasyon or pangit na ginagawa sa buhay. Kaya sometimes, wag din tayong masyado nagmamalinis. Diba? Kasi minsan, kahit hindi nalalaman ng iba mang pagkakamali natin at yung isa'y alam mo, dapat wag kang masyadong ka-proud. Kasi isipin mo rin, may mga nagagawa ka din. So, I think pag na-abuse ka sa isang bagay, kailangan ka talaga mag-set na ng boundaries. Kasi kaya nga yung utak nasa taas, so pag-iisipan mo na talaga ito. Dahil una, kapag ikay nakikisama, bibigay ka, minamahal mo, inaalagaan mo, and then of the day in the back, ang dami pa rin sinasabi sa'yo. So, I think kailangan lagyan mo ng boundaries at layuan mo na. Hindi mo siya lalayuan dahil ayaw mo sa kanya, kundi gusto mong protektahan yung emotional mo, emotional health mo, by respect of yourself, protect your peace, at yun nga yung launan yung boundaries. Kasi pag masyado kang mabait din, masyado kang palabigay, paano mo na may make sure din talaga na totoo sa yung tao, in the back, wala sa yung sinasabi. Hindi na ako naniniwala dyan. Kasi, maano na rin yung kutob ko ngayon, siguro tumatanda na rin ako, at yun din laging ina-advise ko kay Tambe. Walang masama maging mabait ka, walang masamang tumulong ka, magmahal ka, mag-alaga ka. But kailangan lagyan mo ng boundaries. Kasi para respetuhin ka nung taong ginaganon mo. Kasi kahit na anong kabaitan mo, the end of the day, alam mo ang tuksoy nandyan, makakapagsalita pa rin, makakapag-comment pa rin sa'yo ng hindi maganda. So for me, I limit na maging mabait kasi parang all the time masyado akong mabait. The end of the day, ako pa rin ng pangit, may nasasabi pa din, nakakaumay. Diba? So ngayon, parang ini-enjoy ko na lang yung ganito, na okay naman, para nga tama si May, hindi tayo maa-abuse. Diba? Iwasan natin yon kasi pag na-abuse tayo, ang sakit nun sa sarili natin. Parang another recovery na yun. At saka sana, kahit ginagawa na tayo ng kabutihan ng kapwa natin or sino man, ay maging ano tayo, maging masaya tayo. The end of the day, wag na naman natin
lagyan pa ng mga kung ano-ano. Maging mabait din tayo sa mga taong nagmamahal, totoo sa atin at tumutulong sa atin, di ba? Hindi yung pag nakatalikod, magko-comment din tayo. Huwag tayong masyadong, ganun. Don't be abused for anything. Kasi, pag sobra tayong mabait, tapos na-abuse tayo, ang pangit tingnan. So, kailangan may boundaries ka talaga para nandun pa rin yung respeto mo at pagmamahal mo sa sarili mo. Ang ganda niyan. Ang dami talaga ang natututunan. Alam mo, ang daming nag-comment sa akin sa vlogmas na to. Gusto ko mang basahin lahat, pero grabe, ang haba kong mag-edit kasi gusto ko tong ihabol para sa ganun talaga naman tayo mas makatulong ngayong Pasko. Ang last ko na lang sigurong ang babanggitin, one of my coordinator nung wedding ko, si Ate Irene, kasamahan ko rin to sa trabaho, kami ni Asel or ni Bunso, na nag-comment na nung first vlog natin. Ka-close ko din to, nanay na rin to, negosyante, and mabait na asawa. Ang tagal din niya nagkaanak, talagang halos pinag-pray namin. Ang dami niyang doktor na napuntahan. Alam ko mga pinagdadanasan niya. Iba rin ang typical ng friendship namin. Kami talaga ay very honest sa isa't isa. Marami kami pinagkukwentuhan, hininga ng advice. Iba yung tipo ng friendship namin at hanggang ngayon matibay kami. Marami din kaming pagsubok na nangyari ng wedding. Syempre, talagang dumating yung temptations namin na naiiyak na kami, nagagalit na kami. Pero the end of the day, kapag totoo kayong magkakaibigan sa isa't isa, in the end of the day, mahal nyo pa rin ang isa't isa at magkaibigan pa rin kayo. So, Ate Irene, thank you so much nga pala sa lahat ng tulong mo last my wedding day, for effort mo for 1 year nating binuo yung kasal ko. At hanggang ngayon ay natutuwa ako kasi this coming December 21 is my first wedding anniversary. Thank you guys. Thank you talaga. Very simple wedding, pero we're so grateful and happy and blessed kasi talagang ito inifortan namin, pinag-ipunan, pinagdasal, and support system ng aming mga pamilya, kaibigan, kamag-anak, na buo naming masaya ang aming wedding. Ayan, nasingit ko na naman. So, Ate Irene, nagpahabol siya kahapon. Sabi niya, sige, idagdag mo yan. Kasi si Ate Irene maganda rin bigyan ng hinga ng advice. Napaka-pure din ng heart niya. Totoo siya, ayaw din ng mga drama, issue, gulo. Gusto rin niya yung tahimik ang buhay. Gusto niya talaga, they protect their mental health din. Kaya, they putting boundaries. Kahit sobrang busy daw niya, mapagmahal siya, mapagbigay siya, inuuna pa rin niya palagi ang kanyang sarili. Totoo naman yun. Habang tumatanda kasi tayo, na-observe ko sa mga friends and families ko, kahit sa mga suki ko't nakakausap ko, mas gusto nila yung peace, walang drama, walang away, walang issue. Pero sometimes, hindi mo nga yun naiiwasan. First, open tayo sa social media. Siyempre, sometimes yung social media, yun na nakaka-hater sa atin ng inis, galit, insecure, at inggit. Na sometimes, kailangan natin i-control yung mga sarili natin, hindi natin dapat gawin yun. Una, maging masaya rin tayo sa mga buhay-buhay natin at mga blessings na meron tayo. Kasi, kung ipupursued natin yung iba yun eh, hindi kay ikaw. Huwag mong piliting maging ganun ka kasi hindi ka talaga yun, diba? So, yung natutunan ko dito, in my silent life sa Amerika, wala namang ganun. Wala, tahimik talaga. So, nakakatuwa lang din kasi pag may mga ganitong topic, ang dami nilang nailalabas, ang dami nilang na-explain, ang dami nilang gustong isabi sa lahat para sa ganun, maging aware ang lahat. So, sabi ni Ate Irene, magpipicture ako ng picture namin ni Ate Irene. Thank you so much, Ate Irene. Inaanak ko nga pala yung gwapong-gwapo ng ano. Ayan. My opinion dito ay, yung kailangan mo, meron din tayong boundaries, mapa-friend man or relationship. Tapos sabi niya, dapat they have a limit daw. At saka, may mga bagay na sobrang, yung mga salita daw, at mga limitasyon para walang by respect. So, naintindihan ko na. Pangit kasi yung sulat ko, guys. So, ito, intindihin nyo na lang. So, kaya Ate Irene, gusto rin niya talagang maglagay ng boundaries kasi kailangan daw may limit tayo sa lahat. Paging sa relationship or friends. Ito yung nilalagay niya, relationship and friends. Totoo naman yun eh. Parang, alam mo yun, ikot-ikot din yung explanation niya sila. Pero si Ate Irene din talaga. Kasi alam ko may naranasan din yan before sa dati naming trabaho na napakabuti nga, maasikaso siya. The end of the day, naging magkaaway sila kasi may isang taong chuchu. Mahirap yun. Mahirap talaga yun, guys. Iwasan nyo yun. Kutuban nyo agad. Ipagdasal nyo agad kung totoo sa isang tao. Ako, based on my experience, sa dami ko namang niranasan sa mundo, sobrang blessed ko pa rin through prayers, ipinapakita ng Diyos talaga sa akin kung ano ay kabubuti ko talaga. Pero
nasanay kasi ako na marunong akong makisama, rumespeto, magmahal, maging concern, maalaga. And hanggang kaya ko ginagawa ko. Then, the end of the day, lagi akong tinatapik ng asawa kong wag sobra. Kasi ang sobra ay pangit. Kasi hindi mo alam, the end of the day, hindi mo pala siya kakampi, hindi pala siya totoo sa'yo, kaya mag-ingat ka. Pag nagkasalita yung asawa ko yun, totoong naniniwala ako. Pero sometimes, nagbubulag-bulagan ako. Kasi ayoko na ng mga issue, ayoko na ng mga drama, ayoko na ng mga comments or something. Pero minsan, gusto mo lang ilabas yung tama dahil yun talaga yung nararamdaman mo. Yun ang dapat na matuto ng kapwa natin na pag tayo ay nagsabi ng comment natin, kahit man sometimes it's not good or good, emotion na yun eh. Gusto niya yung ilabas. Dahil yun ang nararamdaman niya. Huwag nating pigilin yun kasi yun ay ikasasama ng katawan niya. Doon nga pumapasok yung nagkakaroon ka ng differential emotional health. Kaya, kung siya ay mag-comment, siya ay maglabas ng emosyon niya, pakinggan mo lang. And after that, kung may maganda kang i-advise sa kanya, sabihin mo. Hindi yung parang in the middle na nasa gitna ka, deadma ka lang, and then pretending na okay ka, diba? Hindi ganun. So, naniniwala ako kay Ate Aileen sa nangyari sa kanya before. I think, ano yun eh, yung parang kampihan. May mga ganun kasing tao eh. Parang kahit ginagawan mo na ng maganda, plastic pa rin sa'yo. In the end of the day, akala mo goodie sa'yo, pero hindi. Kasi siguro may napapala sa'yo, kaya parang feeling niya, they protect with you. But for me, alam ko naman kasi minsan din yung mga taong magiging totoo sa atin or hindi. But thank you so much, Ate Aileen. At least nakalipas ka na sa mga bagay na yun. And now, you have a boundaries for everything sa relationship mo, sa family mo. I'm happy for you. Ipagdasal mo yan. Alam ko madasalin ka. Kaya, yung mga ganyan talaga, you have to be limit for everything. For me, for the last, before ending my vlog, masaya ako kasi sa mga friends ko with Sisi Rona, May, Carmela, Ate Irene, and Jennifer, mga 2 friends kong babaeng yan. Hindi man naging perfect ang mga niranasan ninyo, pero natutuwa ako because right now, you doing set healthy boundaries na makakatulong sa health ninyo. Kasi ang hirap ngayon na alam nyo ba, yung pagka-depress, pagkalungkot, pag-emotion na ninyo ay nagkokos din ng sakit sa sarili ninyo. And sometimes ang kokos yan ng kung ano nung sakit. Sometimes kapag ikay nalulungkot palagi, sometimes sa taas na ang presyon mo, na hindi ka naman kumakain, wala ka naman ginagawa, pero nagkokos ng mga iba't ibang sakit. Kasi yung lungkot talaga, nagkokos yan ng sakit sa atin. Yung sinasabi ni Jenny, emotional health. So kailangan pangalagaan mo din yun kasi hindi mo malalaman yung sarili mo kung okay ka. So, thank you so much guys for your time and for your effort. Actually, ang dami pa nila, sina Bunso, sina Kate, ang dami pang binigay, sina Edison, pero it's another topic na lang in Vlogmas. Pero itong mga kaibigan kong to ay talagang hanggang ngayon magkakaibigan kami. We have good communication. We have ups and downs pero matibay ang friendship namin. Kaya pinagdadasal ko to palagi. We continue. Happy ako sa mga ups and downs nila, sa mga achievement nila. And I'm so proud sa maayos na buhay na meron sila. Kaya God bless talaga sa inyo. For me, for my last advice about set healthy boundaries. Yes, kaya rin ako pumayag na itapik to. Sabi ko nga kay Edison, itatapik ko to, okay sa akin. Kasi yan po ang ginawa ko for almost 2 years to 1 year na. At hindi po ako nahihiya or okay lang na ikwento ko at isave ko dito sa diary ko. Na nagtanggal po ako ng mga friends sa Facebook ko, Instagram ko, with my social media. And tinanggal ko sila. Not to say na ayaw ko sila maging kaibigan. Kaibigan ko pa rin sila, nandito pa rin ako, panagte-text kami, nagtatawagan ko kumusta. But I keep a boundaries, I hide boundaries sa kanila. Parang, alam mo yon, hindi ko kailangan mag-update or magsabi sa kanila kasi nabisto ko na parang hindi naman healthy yung relationship namin. So, para hindi kami mag-away, mag-black, magsamaan ng loob, magkanya-kanya kami ng buhay. Pero, hindi kami magkakagalit. Kumbaga, ang para sa amin ay by respect na lang na hindi nagkakatugba yung mga dugo namin, eh talagang kailangan bigyan ko siya ng respeto at bigyan din niya ako ng respect para hindi papasok dun yung abuse. Kasi ang sama nun you're pretending okay but you're not okay, diba? So, hindi kayo magiging healthy, magkakaroon kayo ng emotional effect, diba? So, for me, okay na yung ginawa ko. Yes, I do set a boundaries right now kahit sa mga ibang kapamilya ko,
kahit sarili ko, kahit sa asawa ko, I put boundaries by respect to each other. Like every weekend, may gusto siyang gawin. Dahil pagod siya sa 1 week na trabaho niya, I respect. Pag ayaw niyang lumabas, ayaw niyang kumilos, I respect, tao lang din siya. And for me, ganun din siya. At naging healthy yan ng isang taong to. Even though hindi ka naman perfect, marami ka pa rin dumang pagsubok. Pero more than that, mas mataas yung peace and happiness na meron ako ngayon. Kaya I'm so grateful and blessed. Dahil talagang yung emotional ko ngayon, happy thoughts ko ngayon, ay okay po. So, try nyo din yun. Walang masama. Sa una kasi mahirap. Kasi kung nakasanayan mo na lagi sila nakikita, nakakausap, nakakachika, na-update. Pero kasi sometimes pipiliin mo din. I think this year meron din akong naisip na parang mas may gusto pa rin akong lagyan ng set of boundaries kasi may tumatapik sa akin na parang sobra na, hindi na. And for me, pinag-aaralan ko pa lang. Very silent ako. At least this time, wala kang nakakaaway, wala kang issue, wala kang gulo. And at my age of 45, ito ang gusto ko, peace. Hindi mabibili kahit saan yung peace at itong peace na to talagang pinangangalagaan ko. And this year, I'm proud to myself dahil na-achieve ko tong peace na to. Dahil this year, wala talaga. Very siguro lang talaga yung medyo emotional na nangyari sa akin this year. If I lost my baby for almost 3 months, mahirap man, but sabi nga ng mommy ko or mother-in-law ko or asawa ko or kahit anak ko or some of my friends and family na hindi siguro talaga para sa'yo siya. Siguro they have reasons why kung bakit. Until now naman, mahirap, pinagpe-pray ko pa rin, pero dinadanas ko yung acceptance na siguro it's not for me, it's not meant for me, but I think yung, yung health emotion ko ay malungkot, pero sa isip ko na lang, at least I have the angel na mag-guide sa akin at poprotektahan ako sa anumang bagay. Kaya patuloy ko siyang pinagdadasal at minamahal na i-guide niya ako, papa niya, kapatid niya at buong pamilya namin. So, very happy kasi parang feeling ko meron talagang nakatingin palaga sa akin at nagbabantay. At minsan kahit tulog ako, nakakapag-share ako na anak, ganito, ganito. Nakakatuwa sometimes. Yun lang. But for me, okay ako. So, in my mental health, okay na okay. Wala akong masyadong issue, wala akong masyadong iniisip. Wala talaga. Kasi yung lifestyle ko naman ito sa Amerika, I wake up early in the morning para asikaso yung asawa ko papasok ng office. Then I have online work. After that, magla-lunch ako, tatawag ako sa anak ko sa Pinas, kina mami, mag-update ako sa trabaho ko ulit, sa mga pasabay ko. After nyo naman, if we have plan to go out para mag-mini shopping ng mga pasabay, mag-grocery kami, kakain kami sa labas or mamamasyal kami. Very routine yung ginagawa kong buhay sa Amerika. Kaya yung iba ay confusing kung masaya daw ba ako sa ginagawa ko. Yes, masaya po ako. And masaya ako sa relationship ko bilang asawa, bilang ina, bilang kaibigan, negosyante, magkatrabaho at namumuhay ko dito sa Amerika or dito sa California. Alam nyo, one thing you can do, ang advice ko lang, you have to accept everything. Kung ano man yung buhay nyo before, kung naiiba man ngayon sa ibang sitwasyon or culture, you adapt. Kasi kapag mabigat mong i-adapt ang isang bagay, hindi ka papasukan ng blessing, hindi ka maging masaya at hindi ka maging kontento sa meron ka. And samahan mo rin lagi ng faith, pagdadasal, hindi man ibinibigay lagi sa'yo, but for sure hindi natutulog ang Diyos, pakikinggan ka pa rin. I think nung nag-45 na ako, nabanggit ko din to sa first vlog, hindi na ako masyado nagdadasal na sana po magkaroon kami ng ganito, sana hindi na. Ngayon na meron din ganon, pero hindi na talaga yung sobrang tuloy-tuloy ng ganon. Mariling din na sa'yo ang Diyos. Ang sa akin, puro sa pasalamat ng pagising ko sa umagang, masigla ako, okay kami mag-asawa, i-guide kami sa maghapon, ganon din ang anak namin malayo, magulang namin, sa linggo, mga kaibigan ko, mga suki ko, kamag-anak ko, ganon na lang palagi. And happy ako na may bahay kami, nakakabili kami, nakakakain kami, malusog kami, ang mga pagsubok na nalalampasan namin. Ganun na yung prayers ko at saka yung salamat kasi you are always center of our relationship mag-asawa. Matibay kami, walang gulo, walang away, walang issue. And hanggang ngayon, matibay na matibay kami. Kung may mga pagsubok na pag-uusapan, walang perfect ang lahat, pero maayos at very smooth. Kasi yun lang talaga yung buhay na meron ako dito sa Amerika. Kaya nung nag-start ako mag-put ng boundaries sa lahat, ay talagang I got peace of mind, emotionally, physically, I'm okay.
And kahit lagi lang ako mag-isa sa bahay, I give more routine. Lalo kong pinapaganda ang aking bahay, nililinisan. Kasi sabi nga na sa loob ng bahay ang peace of mind. Nagaling ka sa mga toxic na trabaho or mga issue, pero pag uwi mo, pag higa mo, you got a peace of mind. I-try nyo yan. Yun. So, wala namang iba pang dapat talagang makakatulong sa sarili natin kung hindi tayo lang din. Kung gusto natin gumawa ng issue at problema, tayo lang din. Kaya protect everything na nagsisimula talaga on yourself. Kaya nga sabi ni Jenny, don't abuse yourself. Kasi if you're doing abuse yourself, you will not protect yourself at lahat na nasa paligiran mo. Ayan. So, sana nagkaroon kayo ng idea about our topic. Set a healthy boundaries. Walang masamang mag-set niyan. Walang masamang magtanggal na hindi makakabuti sa atin as long as wala kang issue, gulo, or away. By respect lang sa sarili mo. And for sure, may mga resulta yan. Abangan mo lang at mapifeel mong maginhawa ang iyong pakiramdam. Kasi, if you have a lot of things na iintindihin pa, I think talaga mangangarag ka. Una mong gawin at age of 45 or pababa or pataas. Alam mo naman ang mundo ngayon magulo. Unahin mo ang sarili mo, pamilya mo, and unahin mo kung anong makakabuti, magpipis sa inyo para maging maayos at focus lahat ang dinadaanan ng buhay niyo. And yun lang yung masasabi ko kasi if you set a boundaries, better do it now, not tomorrow. Now, yun lang masasabi ko, guys. I hope you like our second episode of Vlogmas. Even though all Vlogmas is everyday, daily upload, hindi ko po kaya. Sa dami ko rin ginagawa dito sa Amerika. But happy ako na makapag-share tayo ng Vlogmas, mga idea, mga advice. Sana wag po kayong magsawa. Ganun din sa mga kaibigan ko. Maraming salamat. Alam mo, pag nakakakita ko ng ads at saka nagtatap tayo ng 500 to 1,000 views, masayang-masaya na po ako yun. Ibig sabihin, may nakaka-appreciate ng aking vlog or hindi man nila nagugustuhan or napapanood man nila, pero masaya ako kasi at least nakakapag-share kami ng kanya-kanyang opinion na baka may makuha kayo dito mga ideas na pwede nyo pong i-adapt sa inyong sarili. So guys, I hope we have a second vlog ngayon uling weekends or another day. I don't know kung di ako maging busy kasi may mga Christmas party kami ngayon. Maybe next week or I don't know kung mag-vlogmas ako ng mga parties namin para makita nyo pa rin yung mga buhay-buhay namin dito sa Amerika kapag Pasko. And I think mag-share ako sa inyo another topic about shopping para tayo makatipid kasi uso daw yung 500 not so buena. Nakakatawa naman, kanya-kanya namang opinion, napalawak sa social media yan. But yun nga, ganun din ang topic na set in boundaries. Marami dyang mapapalawak no to at makakakuha kayo ng mga kanya-kanyang opinion na pwede nyong i-adapt sa sarili nyo para ikabubuti ng buhay ninyo. So guys, Merry Christmas po! Thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe. And see you again in my next Vlogmas. Good night everybody! Merry Christmas! Bye!